Tila ba maswerte pa ang dalawa sa pagkakataong yun. Dahil nalusutan nila ang panganib na baka mahuli sila ni Melvin. Habang tumatagal, nagiging mas mapusok sila. At tila nilunod na sila ng alon at nagpatangay sa pagpapatuloy ng ating istorya. Lunes, alas 8 ng umaga. Nang makatanggap ng tawag sa cellphone si Rita. Ang tunog ng cellphone ang siya ding unti-unting gumigising sa tulog niyang katawan. Medyo nahirapan pa siyang kunin ito dahil nakaunan sa kanyang balikat ang matanda na siyang kasama niya sa buong magdamag nang umalis na ang asawa. Pero nagawa niya namang makuha yun nang hindi kaanong naiistorbo ang pagkakatulog ni Mauricio. Hello? Who's this? Tanong agad ni Rita dahil nagtaka siya na number lang ang nag-appear sa cellphone niya. Pero bigla ring nagbago ang kanyang reaksyon nang makilala ang kausap. O sige, magkita tayo sa MOA. Huling wika ni Rita, tsaka tinapos ang usapan. Napatingin siya sa matanda na nooy mahimbing pa rin ang tulog sa kanyang balikat at nakayakap pa. Bigla niyang naisip na halos ilang araw na rin pala nilang pinagpapatuloy ang pinagbabawal na relasyon. Dito ay hindi niya namalayan na unti-unti na pala siyang naluluhap at napaisip kung paano nga ba siya napasok sa sitwasyong yun. Wala naman siyang espesyal na pagtingin sa matanda. At mahal lang niya ito bilang biyanan. Nothing less, nothing more. Pero sa nakalipas na araw, ay tila ba hindi na niya matakasan ang tinahak niyang desisyon. In fact, hindi rin niya matanggihan ang bawat haplos, halik at yakap ni Mauricio. Tila ba nalunod na siya sa agos ng alon. Maya-maya pa ay agad nang nagsimula ang araw sa kanila. Tulad ng dati, magluluto siya ng agahan at kakain sila ng matanda. At dahil Lunes sa araw na yun, ay wala na doon ang kanyang asawa. At nasa Maynila na upang magtrabaho. Kaya muli, dalawa lang sila ng matanda ang magkasama. Napansin naman ni Mauricio ang pagiging tahimik ng manugang. What's wrong, Rita? Are you alright? Tanong niya rito. Yes po. Agad na tugon naman ni Rita. Tahimik ka kasi. Hindi lang ako sanay. Sagot naman ng matanda. Don't worry po, I'm okay. Muling sambit ni Rita. Pero natahimik ang kusina at hindi na sinundan pa ni Mauricio ang kanyang tanong. Ilang sandali ay nagsalita naman si Rita. Dad, later nga pala maimimit ako sa MOA. Ang wika niya pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan. Nagtaka naman si Mauricio dahil halos malapit na yon sa bahay nila sa Pasay. Babalik naman ho agad ako eh. Meron lang akong importanteng taong kakausapin. Dugdong pa ni Rita. Muli na namang pinagtaka ni Mauricio ang pagiging seryoso ng manugang. Alright. Don't worry about me. Kaya ko yung sarili ko. Muling tugon naman ng matanda. Later, Dad, i-explain ko sa'yo. Sagot ni Rita na lalong pinagtaka ng matanda. Lumipas pa ang oras. Naghanda na rin si Rita ng uulamin sa tanghalian. Gusto niya kasi bago siya umalis ay may maiwan siyang pagkain ng matanda. At bago siya maligo ay inaya pa niya ang matanda na sumaglit sa kanya. Kasi baka mamiss siya nito. Ngunit tinanggihan na siya ni Mauricio.
dahil ayaw rin ng matandang mapagod pa siya. Tila ba naging daily basis na rin ni Rita na ialok ang sarili sa matandang biyanan. Ilang sandali pa after maligo ay nagayos na ito at nagready para umalis. Isang halik pa ang binigay niya bago niya tuluyang iniwan ang matanda. 40 minuto ang lumipas. Narating ni Rita ang MOA. Diretso agad ito sa restaurant kung saan niya kakatagpuin ang kausap kanina sa telepono. Pagpasok niya roon ay inilibot niya ang kanyang paningin. Hindi naman siya nahirapang hanapin ang tatagpuin niya dahil kakaunti lang naman ang kumakain roon. Kinawayan siya ng isang babae at agad naman siyang lumapit roon. "Sorry ha, kanina ka pa ba?" Paunang bati ni Rita habang umuupo sa upuan. "It's okay sis," tugon naman ni Lani. Ang best friend ni Rita simula pa nung high school. Kaya naman ang samahan nila ay sadyang malalim dahil na rin sa dami ng kanilang pinagdaanan. Naging saksi ito sa ups and down ni Rita. Kumbaga, alam na nito ang lahat-lahat sa kaibigan. "Kumusta ka na?" Ang wika ni Lani. "Well, I'm okay. Trying to be okay." Seryosong tugon ni Rita. "Well, you have to." Muling sambit ni Lani sabay dukot sa kanyang bag. Isang envelope ang inilabas nito at iniabot kay Rita. Huminga naman ng malalim si Rita bago nito buksan ang loob noon. At ilang sandali pa ang lumipas ay lakas loob niyang kinuha ang mga larawan na nakalagay sa envelope. Inisa-isa niya yung tingnan. Larawan kung saan makikita ang kanyang asawang si Melvin na may kasamang ibang babae. Mga shots sa bar kung saan nakikipaghalikan nito. At mga larawang pumapasok sa mga munting hotel ng magjowa. Iba't ibang babae sa iba't ibang mga lugar. Halos pinagpapawisan na si Rita at natitense sa mga nakikita niya sa larawan. Samantala, pinagmamasdan lamang siya ni Lani.